Simula na sa Mayo 7, sisimulan ng piliin ang susunod na Santo Papa. Ilang mga kardinal ang nabigyan ng assignment sa conclave, kabilang ang kababayan nating si Luis Antonio Cardinal Tagle. Magbabalita si Joey Francisco. Bibilang lang ng 2 araw matapos ang pagluluksa o 9 days of mourning para kay Pope Francis, sisimulan na ang conclave. Eksklusibo nating nakunan ang pagtatapos ng 3 oras na pulong ng mga cardinals. May 7, 2025 ang napili nilang petsa para simulan ang conclave. Isa-isang nagsilabas mula sa Pope Paul VI Hall ang mga kardinal, lahat ay hindi handang magbigay ng pahayag ukol sa mga napag-usapan. Pero ayon sa Vatican sources, organizational and housekeeping matters ang naging paksa sa pulong. Ilang cardinals ang nabigyan ng assignment sa conclave. Isa na riyan si Cardinal Luis Antonio Tagle na magiging isa sa assistants ng Camerlengo. Napag-usapan raw ang ilang issues ng simbahan, pero kasama rin sa mga naging direktiba ay ang pagsara muna sa Sistine Chapel at paghahanda ng chimney. Mayroong 252 cardinals ang simbahang Katoliko. 242 nga ang dumalo sa libing ni Pope Francis nung Sabado. 180 ang narito pa para dumalo sa meetings. Pero 135 lamang sa kanila ang pwedeng bumoto sa conclave. 80% nga pala sa mga kardinal ay appointed ni Pope Francis. Sa May 7, dadalo ang mga cardinal sa isang misa, ang Mass Pro Eligendo. Tapos ay papasok na sila sa Sistine Chapel para simulan ang conclave. Manunumpa ang mga cardinals para ipakita ang commitment nila sa proseso. May vow of secrecy rin sila. Pagkatapos ay confine na sila sa Basilica. 4 na rounds ng boto ang gagawin nila araw-araw hanggang may kandidato na makakuha ng 2/3 vote. Narito tayo ngayon sa St. Peter's Square kung saan starting May 7 ay mag-aantabay ang mga Katoliko at ang media syempre kung magkakaroon na nga tayo ng bagong Santo Papa. At ang magiging lugar kung saan tayo tututok ng atensyon ay dyan sa chimney na iyan kung saan lalabas ang itim na usok kung wala pa tayong bagong Santo Papa at puti naman kung meron ng halal ang College of Cardinal o yung mga boboto ng mga kardinal para sa bagong Santo Papa. At kapag meron na silang napili, doon naman una dito sa balkon sa tapat po ng St. Peter's Basilica, unang magpapakita at ipapakilala ang bagong Santo Papa. Iba ang proseso sa pagtanggap ng napiling kardinal ng trabaho bilang Santo Papa. So I'm hoping na ang next leader din ng ating simbahan, kagaya din po ni Pope Francis, lalo na po kasi na talagang Pope Francis brought the church to the modern world, no? Kasi talagang inclusive, no? Lahat tayo pantay-pantay. 'Yun ang naging mensahe kasi niya at mensahe ng pagmamahal. Kung ano yung nangyayari sa mundo ngayon, parang napapariwara pa tayo. So gusto natin gusto natin ng isang malakas na moral compass na nag-encapsulate talaga, sinasabuhay yung kung ano talaga yung mga turo ng simbahan at ni Jesus. Just like essentially love. We need to pray for the cardinals. Siyempre, ito yung crucial moments na they will select the new pontiff. Pero wala tayong expectation kung sino magiging new Holy Father. Because hayaan natin ang Holy Spirit na pumili through the cardinals kung sino magiging bagong Papa. Maaari nang bisitahin ang punto ni Pope Francis sa loob ng Papal Basilica of St. Mary Major isang araw matapos siyang ihimlay doon. Nagulat mula sa Vatican, Rome, Joey Francisco para sa 1PH.